Sa iba pang mga balita, nanindigan naman ng Pilipinas at China na hindi pangudyok ang patuloy na pagprotekta sa ating mga kababaeng mangingisda na pumapalaot sa West Philippine Sea. Ito'y sarap na rin ang panibagong insidente ng pangaras ng China at sa kanilang patuloy na propaganda. Si Patrick De Jesus sa sentro ng balita. Aktual na kuha ito mula sa mangingisdang Pinoy kung saan makikita ang paghabol ng isang barko ng China Coast Guard at ang pagpapatunog ng malakas na wangwang o sirena. Kami naghanap buhay lang. Nangyari ito nitong Lunes ng tanghali, 16 nautical miles mula sa Bajo de Masinloc. Sa salaysay ng mangingisda, lumapit ng hanggang sa 30 metro ang barko ng China Coast Guard habang humarang din sa kanila ang isang barkong pandigma ng PLA Navy. Rumesponde naman ang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Cape San Agustin. Nagbigay din ng ayudang krudo ang PCG para may pagpatuloy ng mga mangingisda ang kanilang hanap buhay. Likutan kami tapos inescortan lang ho kami na tinataboy kami palayo. Eh ako naman ho talaga ho ilang hindi man ho kung tatakot. Diretso lang basta tuloy-tuloy lang. Tulad na sinabi ninyo na hindi naman mabangga. Kaya naman mas maganda alert po tayo na po. Hindi po natin hawak ang isip yung mga yan eh. Kaya nung sinabi nyo na nandyan lang kayo, isinunod ko na dito, magsalubong tayo, magkita tayo para mas safe pare-parehas. Oo. Kaya po kami nandito para mabantayan po, po kayo. Kaya maraming salamat po sa inyo. Mga bayani. Sa ating mga Philippine Coast Guard, napakalaking bagay sa amin mangingisda yan. Ito ang unang harassment sa West Philippine Sea na naiulat ngayong 2026. Sa kabila nito, nagpapatuloy ang operasyon ng mga mangingisdang Pinoy sa bisinidad ng Bajo de Masinloc at nakasuporta pa rin ang BRP Cape San Agustin ng Philippine Coast Guard. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang panibagong insidente ay nagpapakita na propaganda lamang ang pagtulong umanunood ng China sa mga mangingisda. Alam naman natin, for so many occasions that we have documented, the harassment of the Chinese Coast Guard, the Chinese Maritime Militia to ordinary Filipino fishermen, it will really not convince you that the Chinese government are really in good faith natutulong at hindi manghaharas ng ating mga kababayang Pilipino. Pinalagan naman ng National Maritime Council ang mga pahayag ng Chinese Embassy kamakailan na pang-uudyok lamang ang mga insidente sa West Philippine Sea. Tugon ng NMC, ang mga nangyayaring harassment ay dahil sa iligal na aktibidad ng mga barko ng China at ang pagprotekta ng Pilipinas sa hanap buhay ng mga mangingisda ay alinsunod sa mandato at hindi upang pataasin ang tensyon. May banat din ng PCG at Philippine Navy sa Chinese Embassy. Lagi tayong may resibo. We always have photos, we always have videos. Hindi tayo katulad ng China na sila mismo ang nag-edit ng video nila. Talk is cheap. Anybody could say anything. But the facts on the ground would paint a different story. Historically, the Philippines has never been provoking any country within our maritime zones. We have merely been protecting and securing what is rightfully and legally ours. Sa monitoring ng Philippine Navy noong unang linggo ng 2026, 41 barko ng China ang namataan sa iba't ibang features sa West Philippine Sea. Pinakamarami rito ay maritime militia na halos 20. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.